Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Magbabahay-bahay na ang mga otoridad sa Pampanga para hanapin at ipasara ang mga nagsulputang scam hubs at pogo sa probinsya. Dahil maliit ang operasyon, di agad ito nabibisto at kadalasan mga Pinoy pa nga daw ang nagpapatakbo. Matapos ang kaliwat ka ng raid ng mga pogo hubs sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga, napansin naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pagsulputan ng maliliit na scam hubs sa Metro Manila at Central Luzon. Nag-o-operate raw ang mga ito sa mga apartment, condominium unit at maliliit na opisina, di gaya sa mga pogo na daan-daang dayuhan ang kinukuhang empleyado. Sa maliliit na scam hub, nasa 20 hanggang 50 lamang at kadalasan puro Pinoy na ang empleyado. Ang fear namin sa PAOK is there will come a point in time na sobrang galing na nitong mga Pilipino, baka makaipon na sila ng sarili nilang puhunan, sila na mismo ang mangi-scam. Hindi na nila kailangan yung mga foreigners na yan. Dahil sa mga nabistang scam hubs, ipinag-utos na ng provincial government ng Pampanga na magsagawa ng house-to-house inspection sa mga small-scale pogo sa kanilang lugar. Gusto ko makapasok ang barangay officials at saka yung LGU. Kung ano mang negosyo nila na from time to time check kung nagtatama sila dun sa ginawa nilang business license. Sa pagpapatuloy naman ng investigasyon ng Senado tungkol sa operasyon ng pogo, ipatatawag na rin ang dating Deputy Director General ng Technology and Resource Center o TRC na si Dennis Cunanan. Convicted siya sa kasong graft and malversation of public funds kaugnay sa pork barrel scam at ngayon sinasabing konektado raw sa POGO o Philippine Offshore Gaming Operator. Sa dokumentong inilabas ng opisina ni Senador Risa Hontiveros, lumalabas na authorized representative si Cunanan ng POGO Company sa Bamban, Tarlac na Homsheng Gaming Technology pati na sa isa pang POGO Company sa Porac, Pampanga na Lucky South 99 Limited Inc. October at September 2020 ang petsa ng mga dokumento. Sa isang pahayag, kinumpirma naman ni Cunanan na kinontrata na siya ng mga nabanggit na kumpanya bilang independent consultant para sa kanilang POGO operations. Legal at rehistrado raw sa bansa mga kumpanya noong panahong yon, pero hindi raw siya kailanman naging bahagi ng mga operasyon at aktibidad ng mga nasabing kumpanya. Muli rin niyang iginiit na hindi na siya konektado sa mga naturang kumpanya. Nadawat noon si Cunanan sa PDOF scam kung saan sinintensyan siya ng 26 na taong pagkakakulong. Ayon kay Senador Hontiveros, baka ang ginawa sa PDOF scam noon ay ginagawa rin ngayon sa mga pogo. Kaugnay nga po ng mga nagsulputang scam hubs at illegal na pogo sa Pampanga, makakausap natin ngayong umaga si Pampanga Vice Governor Lilia Pineda. Magandang umaga po sa inyo, Vice Gov. Ay, magandang umaga, Rod, saka sa mga nakikinig po. Pakibigyan po kami ng update dito sa inyong iniutos na house-to-house inspection. Nasimulan na po ba yan? Nasimulan na, Rod, at tinutusan na rin na ni Gov yung mga mayors, yung mga barangay officials, pati yung mga licensing officer ng munisipyo. Tingnan nila yung mga bagong apply na negosyo, kung yung line of business nila, kamukha nung in-apply nila na business license nila. So, maliit na yan o malaki o kailangan talaga mag-house to house sila kagaya ng sinasabi ng PAOK na small scale na pogo. May nakita na po ba kayo so far? Kasi weekend po ba ito nag-start? Ano na po yung nangyari? May napasara? Wala pa. Wala pang report yung mga kapitan at yung mga mayor. Kailan lang natin inumpis kahapon, doon na sila nag-umpisa kasi yun nga ang statement ng PAOK. Kasi sila rin, hindi rin nila alam kung ano yung small scale na sinasabi. So, kailangan talaga yung mga nag-apply ng business o yung wala mang business license, kailangan nilang tingnan kung ano yung mga activities nitong mga bagong tayong building, kahit na lumang building, saka kung ano yung activities ng mga nasa barangay nila. May particular po ba kayo ng mga bayan na tinututukan? Wala na akong particular na bayan eh. Sa lahat na lang. Sa lahat na. Sa lahat na. Para wala na talagang masasabing nagtago o hindi nila alam. Kaya lahat na ng bayan. Vice Gov, alam ko po. 21 towns.
Iniimbestigahan na rin po ng inyong sangguniang panlalawigan itong mismong nangyari na nabisto sa Porac na pogo. Ano po, may mga nakita kayong butas halimbawa sa pag-i-issue ng mga business permit, yung mga ganun po. Pati po ba yung mga lokal na opisyal ay tinututukan nyo na rin? Posible kayang baka meron dyan pollution sa loob sa pag-i-issue ng mga permit? Sila yung nag-submit nila ng papeles nila na kaya namin nalaman ng business licenses. 10,000 a year, yung real property, 4,000 a year. At lapses nila dun sa mga UCC, sa mga building permit, walang notice to proceed, walang plano na sinadmit. Sila na mismo yung nag-submit ng mga papeles nila eh. So, yun dun talaga kami babase. Kung may mga lapses sila doon na hindi nila sinunod yung policy o yung talagang ano ng gobyerno, titingnan din natin kung ano yung pwedeng i-action sa kanila. Isa pa po yung plano rin po ninyo na dyan sa probinsya na iban na talaga itong mga POGO operations sa whether kahit na po license, no? Tama po ba na magpapasa po kayo ng resolution dyan? Oo. Yung Mayor's League, nagpirma na yung Mayor's League na lahat ng bayan, kasama yung presidente ng liga, na nagdesisyon sila na nangyari na yan sa Porac, kahit na may application, may license sa PAGCOR, talagang hindi na sila bibigyan ng hindi na sila papayag na bigyan nila ng business license. Bakit po, Governor? Paki-explain lang po. Kasi ang application nila, BPO or pinalitan na yata ng pangalan, hindi na POGO. Pagkatapos yung line of business, merong along, hindi naman yun talaga yung ginagawa nila eh. Hindi offshore eh. Meron ng human trafficking, meron ng scam, meron ng torture, meron ng mga ganon. So parang pinopront lang nila yung pag-ingi nila ng business license. Pagkatapos hindi naman ganon ang nangyayari sa business nila. So siyempre nakakatakot na yon na baka lumaganap, nakakatakot yon. Kasi pagka dumami yan, ano naman ang ekonomiya namin, ang development namin sa Pampanga na ang hinahanap namin, mga taxes. Sila naman, hindi naman sila marunong magbayad ng taxes nila kahit na talagang hindi sila magbabayad eh. Kasi illegal nga yung activities nila. Okay. Maraming po salamat sa pagtanggap ng aming tawag si Pampanga Vice Governor Lilia Pineda. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.